Aray, 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 Yo, what's up mga tol? Joke lang yan mga tol, yan ay sa Red Cross pa dyan sa Palawan. Siyempre kahit nandito na po tayo sa Vietnam mga bro, siyempre magdodonate pa rin tayo ng dugo. Isa yan sa pinakamagandang mabuting mga gawa natin sa buhay natin mga tol. Kasi katumbas yan ng pagbibigay ng buhay sa ating kapwa-tao na nangangailangan. Kaya sa araw na ito mga tol, maaga kami nagising ng asawa ko. At sinalubong nga kami ng sunrise na ito na napaka-gold mga bro. At siyempre bago kami mag-donate mga bro, sinugurado na rin namin na hindi siya buntis. Dahil bawal pong mag-donate ang buntis mga tol. Oo, may menstruation siya sa araw na to, pero siyempre sinugurado na lang din namin dalawa. At dahil negative ang result mga tol, pwede kayo mag-donate sa araw na to. Siyempre naka-MCGI jacket kami mga tol. At dahil ngayon ay March 15, 2026 mga tol, monthsary po naming dalawa. Special sa amin ng araw na to, pero instead na mag-date mga bro, magdo-donate kami ng dugo. At yun mga bro, may dala na kaming tinapay at tubig, syempre para sa ating mga donor. At hinihintay na nga natin ng sasakyan natin mga tol na magdahatid sa atin sa venue. Hindi nyo na itatanong mga tol, pero ika-27th na blood donation ko na to. Ibig sabihin mga tol, 26 na bags na dugo ang nakuha sa katawan ko. At ang dami na nun mga tol, ang dami nang natulungan ng mga tao. Kaya panawagan ko sa lahat ng mga tao dyan na healthy people, sa lahat ng mga tao dyan na capable naman mag-donate ng dugo mga tol, mag-donate po tayo. Ang daming benefits mga bro ng pag-donate ng dugo. Kung sa katawan mo mayroong benefits, syempre napapalitan yung dugo mo. Yung mga sakit mo sa dugo mo mapupunta na sa ibang tao. Ay, biro lang yun mga tol. Ang dugo po natin bago po yan i-transfuse sa ibang tao, check pa po yan, tinetest pa po yan. At alam nyo ba kung bakit nila kinukuha yung ating mga contact details? Dahil kapag may nakita silang sakit sa dugo natin mga tol, i-inform nila tayo. So yun mga tol, dumating na kami dito sa venue ng ating mass blood donation. Excited na kami sa date namin ni Mrs. Magpapakuha kami ng dugo sa araw na to mga bro. At alam nyo ba mga tol, ang mga MCGI members mga bro, every 3 months talaga kami nagdo-donate ng dugo. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Vietnam, kundi sa buong mundo mga bro. Aral kasi yan sa amin mga tol na gumawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Ang paggawa ng mabuti nito mga tol, hindi na to nalalaman ng ibang tao. Hindi na malalaman ng pasyente na sa'yo pala nanggaling yung dugo na sinalin sa kanya. Kaya tara mga tol, mag-donate na tayo sa araw na to. So yun na nga mga tol, pumasok na kami sa building na to kung saan kami mag-donate ng dugo. Supposed to be mga tol, hindi pa ako pwede mag-donate ng dugo sa araw na to. Dahil ang huling blood donation ko ay January 14, 2026. Dapat mga tol, April 14 pa ako mag-donate ng dugo. Pero wag niyo na akong gagayahin mga tol, sumunod ka sa proseso. Wala naman ako sisihin kung ano mangyari sa akin mga tol, kaya sumunod na lang ka sa proseso, baka hindi nyo kayanin. At pagpasok namin mga tol, grabe social ang tubig nila mga tol, Pocari Sweat. Kaya dahil hindi tayo nakakainom ng mga itong klaseng tubig, uminom na rin tayo mga tol. Nakakuha na kami ng 4 mga tol, at ang kagandahan pa dito mga tol ay bago ka makarating sa venue, pwede ka na mag-register. Pagdating mo sa venue mga tol, kunin mo na lang yung form mo, nakalista na dun yung mga details mo. Siyempre dahil tayo ay mga foreigners, kailangan natin mag-present ng ating passport. So ayun mga tol, kinakita naman ang kaligayahan sa mukha ng aking misis. Sa araw na ito mga tol, nagpapasalamat ako. Siyempre pinagkalooban ako ng isang misis na sinasamahan na akong gumawa ng mabuti. Kasama ko siya sa paglilingkod at kasama ko siya sa hirap at ginhawa. Ngayong mansari namin mga tol, ito ang date namin, gumawa ng mabuti sa araw na ito. So yun nga mga tol, marami na rin kami mga kapatid ang unang nakarating kaysa sa amin. Yung iba ay nakapag-donate ng, yung iba nasa pila na, yung iba ay nagpapacheck pa lang ng kanilang mga dugo. At sa part na to mga tol, kinakabahan na yung misis ko kasi baka hindi raw siya pumasa kasi baka mababa daw ang kanyang hemoglobin. At alam nyo ba mga tol, mas mahigpit dyan sa Pinas sa pagdodonate ng dugo. Kaya si misis mga tol, wala siyang 50 kilos pero pwede siya mag-donate ng dugo.